Alright, so Bitcoin consolidating pa rin, pero nag-dump siya kahapon. And as you can see, malalim yung pag-dump niya. And tingnan natin kung saan siya nag-stop. Kasi ang gandang entry nito kung nakapasok ka sa futures. Kasi kung makikita nyo dito, around 101 or to 101 to 100k. Tingnan nyo saan siya tumama. Tumama siya sa pricing wedge na binubuo niya last time. Ibig sabihin, yung resistance dati, ginawa niyang support. So, magandang indication yan na magbabounce. So, ano nangyari? Tinamaan niya, nireject niya agad, pumunta agad dito sa price na to. Tapos, bumaba ng konti tapos nag-pump. Siguro kung nag-futures ka dito ka nag-enter from 100, tapos mataas yung leverage mo. Pasok na pasok yung ano mo yun. For sure, yung iba dyan, pwede ka na mag-TP. Pero ngayon, ang ganda ng bounce niya. And pumasok ulit siya sa box kung saan siya nagko-consolidate. So, titingnan natin kung bababa ulit siya dito. Around 102,300 or dire-diretso siya ulit magko-consolidate dito sa taas 103 to 104 or dire-diretso na siya sa 105. So hindi natin alam. Makikita natin for the next few days. At ano pala ba ngayon? It's May. Okay? So ang exit strategy ko, ito i-share ko na. Dahil historically 4 years, every 4 years nagtatop. So, last bull run ng 2021, nagtop si Bitcoin ng mid-November, or maybe late November. So, sa akin, October pa lang, magtitipin na ako unti-unti. 15%, 10%, 25%, hanggang umabot ako sa late ng November at dun ko na ibibenta lahat. Siguro kung hindi man ko siya bibenta lahat, magbibenta ako ng 90%. Tapos yung 10% pang to the moon na prediction. Kumbaga, tumaas man or bumaba, kung tumodo pa ng tumaas, at least meron ba akong natirang 10% para, para tumipi pa sa panahon na yun. So, hindi kasi natin alam kung aabot siya ulit ng 2026 pa. Kasi sabi ng mga ibang analysts, baka mag-extend pa to until 2026. So, hindi natin alam. First time mangyari yun, kaya hindi natin masasabi kung totoo ba yun. Kasi, ang daming institutions na may nagpredict ng 120,000 price. Standard Chartered ata yun sa US. I think bank siya. At binawi nila. Kasi, yung prediction nila parang mali. So, hindi natin alam. Kung hindi, wala talagang, ang alam lang natin ngayon, 4 years cycle, tapos 2 beses na nag-top yung bull run ng November, mid-November at late November. So, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang abangan yung pinaka-top. Magbenta na kayo unti-unti. Iko-content ko yun lagi. Iko-content ko yun this coming October, malapit na magigitna na ng taon. Kaya kung ako sa inyo, planuhin nyo na yung exit strategy nyo. Dahil ako kapag nag-exit ako, mag-open ako ng malaking short position around kung saan man nag-top yun yung price. Try natin i-predict. Mag-short ako ng malaki. Siguro around 200 to 300,000 short hanggang 1 year na bear market. So, tatimingan natin. Mababang leverage, 2x lang. And so, tatimingan natin yung pinaka-top. Isi-chart natin yun. Fundamentals, whales, selling, institutions selling, miners selling, bad news sa market. So, ipipredict natin yun, pati chart. Sana maging tama yung prediction natin. At kapag tama yun, gagawa natin siya ng video. So, yun lang. Yun lang yung pwede ko ma-share for today. Sana may good news about sa China trade tsaka USA. And sana magkaroon sila ng
good news. Kasi kapag good news yun, magpapump. At may CBI news mamaya 8:30 ng gabi sa atin. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng market. So, yun lang for this video. Sana magplano na rin kayo at magbenta na rin kayo sa mga buwan na yun kasi hindi natin mapipredict yung top ng market. So, yun lang guys for this video. Bukas ulit. Peace out.